Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Aabot daw sa 1.6 million na Pilipino ang walang trabaho ayon sa PSA or Philippine Statistics Authority. Bakit maraming Pilipino hanggang ngayon ay wala pa rin trabaho? Hi there, this is Chin Kitan, your pambansang wealth coach. Alam nyo, ito po yung nakakalungkot sa datos po ng PSA. Naku, napakadami daw walang trabaho as of June 2024. Nakakalungkot man isipin, pero maraming sa ating kababayan ang nahihirapan po maghanap buhay. Bakit kaya? Una, dahilan sa mismatch of skills and job opportunities. Diba? Maraming graduates, skilled, diba? Pero hindi tumutugma sa kanilang kasanayan at available na trabaho sa merkado. Halimbawa, may kumpanya naghahanap ng specific technical skills pero hindi naman tinuturo sa eskwelahan. Di ba? Lalo na pagdating po sa mga tinatawag na AI technology or tinatawag natin digital economy. Yan ang hinahanap na po ngayon. Pangalawa, lack of experience also. Maraming mga empleyado naghahanap ng mga experience. Paano ka ba kakakuha ng experience ng fresh graduate? Ito ang isang malaking balakid para sa mga fresh graduate na gusto magsimula ng kanilang career. Pangatlo, yung mga tinatawag nating economic challenges. Maraming negosyo nagbabawas na rin po ng empleyado. Lalo na ngayon, siyempre, meron ng mga tinatawag na technology. Di ba? Epekto rin na rin to ng pandemic, epekto na rin to ng paghina ng mga negosyo, at syempre naman, nagbabawas po sila. Pang-apat din, yung lokasyon din ang isang malaking problema. Maraming trabaho ang available dito sa Metro Manila, pero pagdating naman sa probinsya at rural areas, hindi naman makahanap ng trabaho. Walang sapat na trabaho minsan sa probinsya. Kaya lahat po ay pumupunta dito sa Metro Manila. At ang huling dahilan kung bakit na napakahirap maghanap ng trabaho at walang trabaho, kawalan ng tamang koneksyon o network. Mahalaga yung tinatawag na rekomendasyon para magpasok sa trabaho. Kung wala kang koneksyon, mahirap makahanap talaga ng trabaho pag wala kang koneksyon. Para sa mga taong wala pa rin trabaho, kayo mag-alala, sagot na kita. Ang unang kailangan mo gawin, upskilling o reskilling. Pumasok na kayo sa TESDA. Alamin nyo kung ano yung pinaka-in-demand na skills ngayon na kung mag-aral ka. Diba? Ang mga in-demand skills ngayon, nasa digital economy na, pwede ka maging VA, pwede ka maging AI prompt specialist, at marami pang iba. Pangalawa, kung gusto mo talaga magtrabaho, ito lang, tsak na magkakaroon ka ng trabaho. Work for free. Ano ibig mo sabihin? Pumasok ka, sinabi mo, gusto mong makakakuha lang ng experience, baka pwede akong magtrabaho sa inyo. Di ba, pakita mo yung kakayanan mo, mag-try ka lang ng 1 week or 2 weeks pag nagustuhan ng iyong serbisyo. Pwede mong sabihin sa kanila, nakatulong ba ako? Gusto nyo bang magpatuloy pa po ako kasi magpapaalam na po ako? Pag sinabi, naku, huwag ka muna magpaalam kasi napakagaling mo. Ibig sabihin, pwede ka na i-hire. Sabihin mo, yung unang 2 linggo libre, pero yung susunod may bayad na. Ang tawag po dyan, diskarte. Okay? Sa uli, ang pagkawala ng trabaho isang temporary na problema. Pero meron tayong solusyon sa lahat ng problema. At kung hahanap po tayo ng paraan, mawawala lahat ang dahilan. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.